you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat for today's video? Sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, idol, tanong lang po, yung breeder ko, basal. Unang itlog na napisa, hindi nila pinatay. Yung sumunod na napisa, pinatay na. May mga tuka sa katawan ng inakay. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko po at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang breeder basal. Yung unang napisa, hindi naman daw pinatay. Yung sumunod na napisa, pinatay daw. May mga sugat daw sa katawan yung ng inakay. So mga kaibon, isa-isahin natin kung ano ba ang mga posibleng nangyari doon sa inakay. So una, baka po yung inakay namatay na po yan tapos nilanggam. Kapag po namatay yan tapos nilanggam, magkakaroon po talaga yan ng sugat dyan sa mga katawan. Pag nilanggam po yan, hindi naman po yan talagang kinakain or talagang uubusin ng langgam kasi syempre mabubulabog din yan ng breeder. Kaya isa yan sa dapat nating tingnan na baka nung namatay nilanggam. Pwede mong i-check yung loob ng nest box, baka po may mga langgam dyan. So isa yan sa posibleng dahilan. Pangalawa, baka po yung breeder mo stress. Kapag kasi ang breeder natin stress, posible pong gawin yan. Pero mga kaibon, tingnan po natin maigi kung ano ba ang kina-stressan ng alaga po natin. Baka po na-stress yan sa pagsilip natin palagi doon sa mga inakay. So kapag ang breeder natin na-stress sa ganyan senaryo, kakasilip, posible pong gawin yan ng inakay mga kaibon. Talagang minsan pinapatay ng inakaya ng breeder yan. Minsan naman binabaon ng breeder yung inakay kapag nai-stress po. So panghuli na posibleng dahilan ng pagkamatay ng inakay, baka po sumilip ka. Pagkasilip mo, hinawakan mo yung inakay. So hindi ka nagsawsaw ng kamay sa patoka. Ngayon, pagbalik ng breeder mo dyan sa loob ng nest box, mag-aamoy kamay na yung inakay. So nagbago na yung amoy ng inakay, lalo na kung medyo maselan. Ngayon, posibleng talagang tirahin po yan ng breeder mo. Dahil ang akala niyan hindi yung kanila kasi iba na yung amoy. Kaya po sa mga baguhan sa pag-aalaga ng ibon, konting paalala lang. Once na hahawak po kayo ng inakay, isawsaw nyo po ang kamay ninyo sa patoka para po kapag humawak kayo ng inakay, hindi po mag-amoy kamay at hindi magbago yung amoy para po ang breeder natin hindi manibago. Kahit naman sa mga merong itlog, ganun din po dapat ang ginagawa ninyo. Lalo na po, hindi pare-pareho ang breeder. May breeder na ayos lang, pero may breeder talagang sobrang maselan, yun ang medyo delikado. Kaya po, kapag hahawa kayo ng inakay, isawsaw nyo muna ang kamay ninyo sa patoka bago kayo maghawak doon sa inakay para po hindi magbago ang amoy. So sa tingin ko, baka nandito yung mga posibleng dahilan kung bakit nangyari yun. So sana po nasagot ko po yung katanungan po ninyo. So kung nandun man yung mga posibleng dahilan, so mag-adjust na lang po kayo ng konti ng pagbabago para po hindi na maulit ang ganon. So yan po. Pangalawa, good day sir, tanong ko lang po, paano malalaman kung Opa Pale o Lutino Opa? Anong pagkakaiba nila? May palatandaan po ba? Salamat po, happy birthday. Mga kaibon, wala lang tayo ditong pwedeng ipakitang picture kasi wala po akong mga Opa Pale dito na light form, kaya wala tayong maipakita.
na picture. Pero po ipapaliwanag ko sa inyo at intindihin nyo na lang mabuti para po mai-apply ninyo kung sakaling meron kayo dyan. So unang-una, doon sa paano malalaman kung ano ang OPA Pale o Lutino OPA, anong pinagkaiba. Unang-una, dapat alam ninyo ang breeder, ang parent. Sa parent tayo magbabase muna dahil sa pag-ID ng ibon, kahit na ilatag natin yan, tapos hindi naman natin alam yung parent, so hindi natin ma-ID ng maayos yan. Kailangan mailatag natin ang parent para alam ng lahat kung paano ang tamang pag-ID. So halimbawa po, hindi mo alam ang parent, so naguguluhan ka kasi parang ang Lutino mo ay parang OPA Pale, parang ang OPA Pale mo ay parang Lutino. Ngayon, ang dapat mong tingnan dyan sa katawan, kasi ang mga OPA Pale na light form, lalo na po yung mga galing sa dilute, para po yan Lutino OPA, ang mga green OPA Pale na galing po sa mga dilute, sobrang linis, talagang malilito ka. Pero meron pong palatandaan yan. So halimbawa po, pareho ang kulay, so magkakatalo po yan pagdating po sa part ng dulo ng buntot. Diyan po yan nagkakatalo. Kahit po sobrang light form ng isang OPA Pale, ang buntot po niyan, meron pa rin po yan konting dark color. May maaaninag ka pa rin dyan na medyo dark sa dulo ng buntot. Pero sa mga Lutino, talagang solid po yan na dilaw lang. At ang mapapansin mo lang dyan, dilaw. Yung pinakang ibabaw ng buntot, yung parang tingting na kulay na maliit, kulay puti yan. At yung kahabaan may orange yan. Sa mga light form na OPA Pale, yung buntot po niyan, yung pinakang parang tingting sa gitna, yung parang kinakapitan ng balahibo ng buntot, yung di ko alam kung ano talaga, anong tawag yan basta yung pinakang dulo ng buntot, yung pinakang buntot din niya, yung pinakang buntot niya, yung pinagkakapitan ng balahibo, yung sa gitna na parang makikita ninyo kagaya sa mga Lutino na kulay puti. Sa mga OPA Pale na light form, medyo dark color po yan, parang gray. Grayish ang dating, na parang mapusyaw na pagka-gray siya, hindi puting-puti. At kahit hindi nyo yung tingnan, ang pinakang dulo ng buntot niyan, meron kayong maaninag yan na dark. May parang avocado kulay yan. Pagdating sa dulo, meron pa rin yan na parang avocado yung kulay niya. Kaya po hindi kayo malilito kahit na sobrang light form. Ang gawin nyo ganito, kung meron kayong OPA Pale na light form, itabi nyo po kung meron kayong Lutino. O yan, mas madali. Tingnan nyo agad ang pinakang dulo ng buntot para sa madaling paliwanag. Yung pinakang dulo na lang ng buntot ang tingnan po ninyo. Kung pareho ang kulay ng katawan, tingnan nyo po ang pinakang dulo ng buntot. Diyan po, makikita nyo agad ang pinagkaiba. Lalabas at lalabas po ang pagkakaiba dyan. Dahil po lahat po ng light form na OPA Pale, lahat po yan merong palatandaan pagdating po sa buntot. Kahit po anong kulay, mapag green man yan or blue, ganun din yan. Par blue man yan or kaya naman itong mga muwabe, so ganun din po yan. Kahit sobrang puti na ng katawan, pagdating sa buntot, meron pa rin po yan palatandaan na siya ay isang OPA Pale na light form. So ganun na lang po ang gawin nyo kaibon. Kuha kayo ng Lutino, kung meron kayong Lutino dyan, itabi nyo po yung OPA Pale na light form. Agad nyong tingnan buntot, so bukahin nyo para mas maganda. Yan po. Panghuling tanong sa atin ng kaibon natin, ito yung huling tanong sa atin. Present po sir, sir, advice naman po sa pagbili ng ibon, alin ba ang mas better, bumili ng proven pair
proven pair na or matured banded pair. 6 months na ako sir na nag-iibon, di pa ako nakakaranas magkaroon ng painakay. Sana mapansin, salamat po. Sus, kawawa naman si sir. Nyari, nakakaawa naman kasi syempre tagal na, 6 months. So di ko alam kung anong mga kinuha ni sir na parisan. So pero matagal na 6 months di biro po ang 6 months sa totoo lang. Dapat mga 3 months, matagal na nga po ang 3 months. Pero ngayon tuturuan ko kayo kung ano ang dapat ninyong kunin. So sa pagbili, kung ikaw ay isang newbie sa pag-aalaga, dapat talagang unahin mong kunin mga proven pair. Proven pair. Sa proven pair kasi hindi ka na mag-aantay talaga yan ng matagal. Pero depende, mamaya ipapaliwanag ko. Pag-usapan muna natin tong proven pair. Proven pair po talaga ang nararapat sa mga baguhan sa pag-aalaga. Dahil po dyan, hindi po kayo mahihirapan magpares. Lalo na po kung wala naman kayo gaano pang idea. Hindi kayo mahihirapan magpares. At bukod doon, ang inaantay nyo lang, mag-nesting sila at mag-mate. So kaya proven pair po ang mas maganda. At kung hindi naman proven pair, dapat doon din tayo sa mga tapat na sealer at legit na sealer. Pwede kayong kumuha po ng mga 7 months. 7 months po. Yan po ang mapapayo ko. 6 months or 7 months or 8 months. Kahit po hindi yan proven, basta banded sila na yung pinagkukunan, yung pagbibilhan mo na sealer is maalam din siya, may idea, at ang parisan na kukunin mong banded, dapat talaga pares na talaga, banded na talaga. Ngayon, sa pagkukuha naman ng banded pair, mas maganda, ito po ang mapapayo ko. Kumuha po kayo ng mga banded pair na nagsusubuan na. So yung mga nagsusubuan na kasi talagang malapit na rin po yan sa breeding. Talagang step na po yan para sa mga susunod na gagawin yan is magme-mate na. So doon sa mga kaibon natin, dapat ganito sa mga newbie. Kumuha kayo ng proven at kumuha kayo ng banded na talagang nagsusubuan na. So yan po ang dapat ninyong kunin. Para sa akin, yun ang the best para sa mga baguhan sa pag-aalaga. Lalo na po kung gustong-gusto na magkaroon ng painakay agad. Pero kung halimbawa naman na for example, gusto mo rin na kumuha ng mga bata, yung mga 4 months, 5 months, okay lang yung kung maramihan ang kukunin po ninyo. Pinapayo ko na maramihan para po kung sakali na ilagay ninyo yan sa flight cage po ninyo, sila na mismo ang magpapares. Kung baga normal pairing lang sa kanila. So hindi na po kayo mahihirapan na magpares-pares pa. So yan po ang dapat ninyong kunin. Kung kukuha kayo proven pair at kung kukuha din kayo ng basal, yung mga 7 or 8 months, 6 months or 8 months, mga ganon, dapat yung nagsusubuan na. And then kapag kukuha naman kayo ng bata, dapat maramihan. So kapag maramihan kayo, sila na mismo ang magpapares. Ngayon ang kukunin mo na lang sa flight cage yung mga nagpares na at ilalagay sa breeding cage. So wag po kayong kukuha ng halimbawa bibili kayo kay seller na ganito, tapos bibili din kayo kay seller na ganito. So ngayon magkaibang seller, for example pagpaparisin mo, swerte yan kung magpares agad. Pero kung hindi yan magpares, nako po, yun ang pinakamahirap. Kaya po dito sa pinayo kong tatlo, dito kayo mag-focus lalong lalo sa mga baguhan sa pag-aalaga. Una, kumuha proven pair. Pangalawa, yung mga basal 6 to 8 months dapat nagsusubuan na. And then kung gusto naman sa mga young birds, dapat maramihan para kung sakaling ilagay sa flight cage, kapag dumating ang punto na magpares-pares na, yun na po ang kukunin ninyo para ilagay sa breeding cage para hindi na kayo mahirapan. So yun po. Sana po nasagot ko sa mga katanungan ng mga kaibon natin. Sana po nasagot ko. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.